Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Malacanang tiniyak na may sapat na pondo ang gobyerno para maghatid ng tulong sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Malalaking pinsala sa infrastruktura sa ilang bahagi ng Mindanao dahil sa lindol sa Sarangani na itala ng Office of Civil Defense. Transmission services sa ilang lugar sa Mindanao na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na ibalik na ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Patuloy tayong nakatutok sa sitwasyon sa Mindanao matapos ang pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani ngayong Lunes ng umaga. Tiniyak ng Malacanang na may sapat na pondo ang gobyerno para magpadala ng tulong sa mga naapektuhan ng pagyanig. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sapat ang pondong hawak ng gobyerno para sa pagsasagawa ng rescue at relief operations. Nauna nang nag-utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na rumesponde sa sakuna. Ayon naman sa Department of Budget and Management o DBM, may Quick Response Fund or QRF ang bawat ahensya na maaaring gamitin tuwing may kalamidad tulad ng nangyari sa Sarangani. Nakahanda namang umalalay ang DBM sakaling kailanganin ng dagdag na pondo. Samantala, iniutos ni Secretary Rex Gatchalian ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga field office nito sa Mindanao na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaang mga ngailangan ng tulong. Ayon kay Gatchalian, naghanda ang DSWD ng 1 milyong family food packs para ipamahagi sa Mindanao. Naka-standby naman ang mga quick response team at nakikipag-ugnayan sa mga LGU para sa pamamahagi ng tulong. Iniutos din ni Gatchalian ang pag-deploy sa mga mobile command center, mobile kitchen at iba pang kagamitan. Ayon naman kay Education Secretary Sani Angara, mag-i-inspeksyon ang mga engineer ng Department of Education sa mga paaralan sa mga lugar na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol. Nasa Cotabato City ngayong araw si Angara para personal na bumisita sa mga nilindol na eskwelahan at suriin ang anumang pinsala. Nakatutok din ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa sitwasyon sa mga paaralan sa rehiyon. Halos 5,900 na eskwelahan ang naitala ng DepEd na naapektuhan ng lindol batay sa kanilang Ligtas o Learning Institution Geohazard Tracking and Assessment for Safety website. Nagtamo ng matinding pinsala ang ilang malalaking infrastruktura sa Mindanao kasunod ng malakas na lindol na yumanig sa Sarangani ngayong Lunes. Batay sa paunang pag-iinspeksyon ng Office of Civil Defense, karamihan sa mga naapektuhang infrastruktura ay nasa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soc-Sargen at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Naantala rin anya ang serbisyo ng kuryente at komunikasyon sa mga nilindol na lalawigan. Bukod dito ay kinukumpirma pa ang balitang meron ng mga nasawi dahil sa lakas ng lindol. Patuloy naman ang paglilikas sa mga residenteng nakatira sa mga coastal area. Pinayuhan ng OCD ang publiko na huwag bumalik sa kanilang mga tahanan at huwag pumasok sa mga gusali na posibleng napinsala ng lindol dahil sa patuloy na aftershock. Nakamonitor naman ang mga Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga nilindol na lugar upang mabilis na makaresponde sa anumang mangyayari. Samantala, nagbabala si Director Teresito Baculcol ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS na mag-ingat sa pagtama ng mga aftershock sa mga lugar na naunang niyanig ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Baculcol, pinapayuhan ang mga tao na umiwas sa mga gusali, lalo na sa mga may bitak. Binalaan din ang mga nakatira malapit sa dalampasigan na lumikas papunta sa matataas na lugar. Naunang naglabas ang PHIVOLCS ng tsunami warning sa mga coastal area sa Sarangani,
Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat at South Cotabato. Sa iba pang balita, sinuspende ng Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP ang operasyon ng General Santos Airport para masuri kung napinsala ang paliparan matapos ang lindol. Sinabi ng National Grid Corporation of the Philippines or NGCP na naibalik na ang serbisyo ng kuryente sa ilang lugar sa Mindanao matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa rehiyon ngayong araw. Naibalik na ang transmission services sa Davao del Sur, Davao Occidental, Davao de Oro at Davao Oriental kaninang 9:30 ng umaga. Nananatiling apektado naman ang transmission line sa mga lugar sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sarangani, South Cotabato, North Cotabato at Sultan Kudarat. Tiniyak ng NGCP sa publiko na nananatiling stable ang serbisyo ng kuryente sa mga lugar ng Northeastern, North Central at Lanao. Samantala, kasalukuyang nagsasagawa ang Task Force on Energy Resiliency ng Department of Energy ng assessment sa mga mahahalagang pasilidad sa loob at paligid ng mga lugar na apektado ng lindol alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. At sa balitang pangkalakalan, inaprubahan ni Pangulong Marcos ang pagpapalawak ng West Cebu Industrial Park Special Economic Zone sa Balamban, Cebu. Sa ilalim ng Proclamation No. 1288 na pinirmahan noong June 3, isasama sa Cebu Special Economic Zone ang 2 piraso ng lupa sa Barangay Buanoy na may kabuoang lawak na mahigit 64 hectares. Inaprubahan ng expansion ng Ecozone batay sa recommendation ng Philippine Economic Zone Authority or PEZA at alinsunod sa probisyon ng Special Economic Zone Act of 1995 at ng implementing rules and regulations nito. Ang 540-hectare na ecozone ay joint venture sa pagitan ng Aboitiz Group at Japan-based Tsuneshi Holdings. Itinuturing na isa sa major industrial hub sa bansa, nagsisilbing lugar ang Cebu Special Economic Zone para sa ilang banyagang kumpanya at nagbibigay ng trabaho sa mahigit 14,000 Pilipino sa medium and heavy industry operations. Samantala, patuloy na tumataas ang bilang ng mga turistang bumibisita sa Pilipinas sa gitna ng lean season o panahon ng mas mababang aktibidad sa turismo base sa report ng Bureau of Immigration o BI. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, nakapagtala ng 1,358 na tourist arrivals sa bansa nitong nakaraang Abril kumpara sa 1,337 ng parehong buwan noong nakaraang taon. Tumaas din ang tourist arrivals noong nakaraang Mayo ng 1,309 mula sa dating 1,299. Itinuturing ng ahensya na lean season dahil tapos na ang mahahabang bakasyon at mas konti nila ang bumibisita sa panahon na ito dahil nagsisimula na ang tag-ulan. Inaasahan din ng ahensya na magiging matatag ang tourist arrivals sa third quarter ng taon at posibleng tumaas ito sa fourth quarter. Nananatiling South Korea ang pinagmumulan ng pinakamaraming foreign tourists na pumapasok sa bansa na sinundan ng United States, Canada, Japan at China. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.